Duty After School Part 2. Compared sa Part 1 nitong Duty After School ay tila nabawasan ang ingay nitong Part 2. Kahit nga ang pamangkin ko ay hindi na tinuloy ang panunood dahil nawala ng gana dahil patay na raw si Mr. Lee. Ang loka, umaasa pa yata sa himala na mabubuhay pa siya, ano ito Dragon Ball. Straight continuation ito noong nakaraang part pero hindi katulad noong nakaraan, capable na ang mga estudyante at sanay na kung pumatay ng mga spheres. Nawala na rin ng bahagya ang mga takot nila rito. Dahil sa pagkasira ng radio nila ay pumunta sila sa kulungan para maghanap ng parts or extra radio. Doon ay na-encounter nila ang mga presong naiwan noong lumabas ang mga spheres. Sobrang nakakapagtaka nga na buhay pa ang mga iyon doon. Kasi imagine, nasa loob ka ng selda na walang pagkain, paano sila nakasurvive ng ganoon katagal. At kahit naman nasa loob sila ng selda ay parang imposible na hindi sila napuntahan ng kahit anong spheres na nasa labas. Sa encounter ng mga estudyante sa mga spheres ay doon nila natuklasan na ang mga tao ay kung minsan mas mapanganib pa kaysa sa mga spheres. Dahil ang mga tao ay kayang mag-isip, traidorin at sirain ka. Katulad na lang ng nangyari kay Ezio, may nagsakit-sakitan lang na preso ay tinulungan na agad niya kahit alam niya na delikado at hindi niya kilala ng lubos iyong nakakulong, tinangka niya pa rin tulungan. In Raider tuloy siya as I've expected. Mabuti na lang ay karma is a bitch dahil hindi pa nila nasisilayan ang labas ay napatay na sila ng mga spheres. Except sa isang preso na natira na mukhang disente naman. Ang akala ko noong una, ang kulungan lang na iyon yung magiging tinak sa lalamunan nila. Pero hindi pala dahil ang pinakamalaking dagok sa buhay nila ay kasama lang pala nila. I saw a lot of posts in Facebook na maraming nagagalit kay Youngso kaya nagkaroon ako ng idea na he will probably betray them and it will cost their lives pero hindi ko naman ine-expect na sa mga kamay niya mismo magmumula ang lahat. Ang akala ko may gagawin siyang kung ano para malure ang mga spheres sa mga classmates niya kasi nga may scene na pinakita kung saan may nadetect yung tracker niya ng mga spheres pero wala namang nangyari tungkol doon. Sa halip siya mismo pala ang papatay sa mga kaklase niya. As in trigger happy kung sino ang makita ng mga mata niya, baril agad. Nabaliw ang lolo mo dahil hindi natuloy ang sisat na kinansela ng gobyerno. Kung tutuusin naman ay pwede niya naman iyong i-take next year. Habang pinapanood ko kung paano niya patayin isa-isa ang mga kaklase niya ay kumukulo talaga ang dugo ko. Sa tingin ko ay never ko na siyang mapapatawad. Sabihin na nating mahirap na ang buhay niya kaya siya ganoon ka-obsess sa pag-aaral pero ang patayin lahat ng kaklase dahil doon, isang malaking kalokohan. Lalo pa at maging mabait naman ang karamihan ng mga iyon sa kanya. Sa umpisa pa lang ay nagpapakita na siya ng signs ng mga kabaliwan, isang lesson ito na never talaga na dapat baliwalain ang mental health. Kung may nakapansin siguro sa umpisa pa lang na may mali na sa kanya ay baka naiwasan ang massacre. Sa bandang huli, 4 lang sa klase nila ang natirang buhay pero sa ending, si Chiyo lang ang pinakita kung ano ang nangyari sa kanya after. Sana man lang ay ipinakita rin iyong nangyari roon sa 3 o kung ano ang naging reaksyon ng mga magulang matapos malaman kung ano ang nangyari sa mga anak nila. Parang masyado ng minadali, Sana rin ay pinakita kung ano ang itsura ng mga shelters para kasing masyadong maliit ang mundo na ipinakita sa palabas na ito kaya medyo nakulangan ako. Well, nakakaiyak ang ending at shocking for me. Madami lang talagang kulang. Ang rating ko para rito ay 7 out 10. Mas maganda at nakaka-excite ang part 1. Sa totoo lang pero maganda pa rin naman ito at recommended pa rin for me na panoorin. Mahirap lang tanggapin na halos lahat sila namatay.